Matthew 25:31. So parang contradict siya ngayon doon sa teaching na bride ang kasama niya sa pagbabalik. Naalala niyo, may sumagot last time, dispensationalist, hindi bride ang kasama. Dahil anong logic naman ano naman yun? Sabi niya, inakyat na kasi bababa ka ulit. Sabi niya. Anghel ang kasama, so nagkasundo sila doon, sila. Ngayon, narinig ko na rin ang verse ni Brother Francis dyan, hindi daw anghel yan, talagang bride ang kasama yan. Dahil ang Matthew chapter 19, ang Revelation 19, ang naging basis niya, no? So chapter 19, no? Ngayon, yung sayo naman, ang gusto ko marinig, Pastor. Kasi medyo matagal ka na sa end time. Well, hindi naman sa tagal, pero Hindi marinig ko pa lahat eh. base lang dun sa naabot ko. Oo. Sasagutin ko lang yan base sa akin. Yung pagparito ni Hesus Cristo, sa Bible, yan ay tinatawag na the coming of the Son of Man. So, kailan ba yung nangyayari? The coming of the Son of Man, ay sa panahon nito. At the end of tribulation. Yes. So ito kasi millennium to eh. Yes. Ito naman, church ages. Yes. Dito ang rapture. Yes. Okay? So ito ay church ages. Ang totoo niyan, mayroon akong question pa rin dyan eh. Bakit tatawagin second coming yung doon sa dulo when the Son of Man. Samantalang sa verses na chapter 4 verse 14 to 17 nasalubungin si Kristo sa alapaap. Parang gano'n. Saan ba ang second coming? Nandito ba sa before tribulation? Sagutin na natin. Or dulo ng tribulation? Kaya, ano ba yun? Sabi ko, parang ngayon ako narinig dito, second coming ay naroon, third coming na ngayon yung Son, when the Son of Man. Doon muna tayo sa coming. Bakit Sige. may second coming? Ibig sabihin, meron siyang first. Yes, ang first, ang tinatawag first advent. Ang first advent ni Cristo, yun siya ay pinanganak dito sa lupa. Ano na yun? So, nangyari na sa kanya, pinanganak siya, and then 3.5 years, pinanganak siya, tapos at the age of 30, River Jordan, and then, ang sumunod, ministry, 3.5 years. And then, doon sa time na, after ng 3 niya, ng kanyang ministry, inatulan siya ng kamatayan. Namatay si Cristo sa unang kanyang pagparito. So, yung first advent niya, may kasunod na balik niya. Ang sunod na balik niya, hindi rapture. Yung rapture ay hindi considered, yun ay second coming. Yung 1 Thessalonians chapter 4. Ang 1 Thessalonians 4 ay secret coming for the bride. Kasi bakit? Hindi siya second coming na katulad ito at the end of the tribulation. Kasi hindi siya tatapak sa earth. Dahil ba hindi siya tatapak sa Mount Olives, hindi siya may consider na second coming. Yes. Ang sabi doon, sasalubungin siya to meet the Lord in the air. Hindi sa lupa. Pero pagparito pa rin niya yun para Hindi sa second mga bride. coming yun. Ang tawag doon, second coming. Kasi ang pagparito ni Cristo sa alapaap, hindi yan. So, ang ibig pa lang sabihin natin, kailangan tumapak siya sa lupa. Yan ang second Kasi coming. ang naging first coming niya ay tumapak siya sa lupa. Yes. At ang pangalawang second coming ay pag-apak uli niya sa lupa. Pagparito niya at tatapak siya sa Okay. sinabi ng Bible yan. Okay. Bubuksan ko na yung, alam ko naman yung ibig ko sabihin. Paparito si Cristo na hindi kasama ang bride sa second coming. Here. Walang bride na kasama si Cristo dito. Yan ang argument eh. Yan lang. So patutunayan mo meron. Yan lang. Kasi ang sabi ang sa Biblia, bubuksan ko muna yung verse.
And that is Matthew chapter 25, verse 31. Buksan natin, sundan nyo ang Bible ha. Buksan nyo ang Wala, Bible. wala na sa ano, Sino ba pwede magbasa dyan yung medyo ano? Ang likot niya kasi. Sige. Matthew chapter 25, verse 31 muna. 31 ito ulit. 31. Datapwat pagparito ng anak Hindi, sa English, sa English. English natin basahin. Sino ba pwedeng basa dyan? Dalawa na. Mag-arawel, gano'n na. Matthew 25, verse 31. Meron po ako. English, Matthew chapter 25, verse 31. When the Son of Man shall come in His glory, and all the holy angels with Him, then shall He sit upon the throne of His glory. So, wala kasama yung bride dyan, no? Po, Diyan sa verse na yan. yes. Wala. Okay. Yung salitang pasimula dyan na when. Anong ibig sabihin? May panahon. Tama? Iniwan po natin sa Tagalog. Datapwat pagparito ng anak ng tao. Sa isang Tagalog version pa, pagdating ng anak ng tao. Yes. Ibig sabihin, may tinutukoy na panahon ng pagparito. Okay? Okay? So, kunin natin yung panahon niyan. And that is the second coming. Yan yung panahon ng paglitaw niya, nasa sa verse 31, the Son of Man shall come in His glory. Ibig sabihin, nasa isang kalwalhatian siya. Okay. And all the holy angels with Him then shall sit upon the throne of His glory. Mababa siya sa lupa niya. Okay. Move tayo another verse. Let's go to chapter 24. Verse 29. So yung when, may isang panahon talaga. Another verse na patutunayan natin na yung when ay isang panahon paglitaw niya somewhere here. Basahin natin. 24:29. 29. Immediately after the tribulation of those days, So, immediately, may panahon, di ba? Immediately, pag sinabing immediately, natapos. Here, rapture, 1 year, 1 week left, equivalent to 7 years. And that is tribulation, tama? Yes. Immediately after. Okay. So yung when is after binitaw siya. Tama? Okay. Nakakaisa na tayo dito yan. Okay. Tuloy natin sa verse 20. Ano na yun? Tapos na yung 29. di ba, immediately after the tribulation of those days, Okay. shall the sun be darkened, Shall the sun be darkened? and the moon shall not give her light, Mm-hmm. and the stars shall fall from heaven, Mm-hmm. and the powers of the heavens shall be shaken. Yan ang isang purpose kung bakit siya darating ng glory. Makikita yung glory niya kasi mawawala na yung nagpapakita ng liwanag. Makikita ang glory siya. So siya, hindi lang siya. Okay. Tuloy natin. 29:30. And then shall appear the sign of the Son of Man in heaven. And then shall all the tribes of the earth mourn. Okay. Sabi, lilitaw siya immediately after the tribulation. Lilitaw siya pagkatapos ng tribulation. Tama? Ang sabi, in His glory. Diyan, hindi pa binabanggit. Na siya lang, di ba? Ngayon, baba natin sa 31. Tingnan natin kung sino kasama dyan. And He shall send His angels. Pinadala niya yung mga anghel. So, He sent His angels. Alam natin yan yung magagamit din sa panahon ng tribulation. At yung tribulation ay hindi tribulation. Ito tribulation, the wrath of God. And He sent His angel tuloy With a great sound of with the a great trumpet, sound of a trumpet.
And they shall gather together his elect from the four winds. Hindi ba bumababa yan si Kristo? Sinugo niya yung anghel. Sino yung elect na yan na kasama niya? Nag-gather niya from corners. Walang ibang elect, bro. Sa Bible, yan ang church or two prophets, 144,000 na may glorified Sa 19, Revelation 19. okay? May verse akong pinakita na may kasama si Kristo bumababa, hindi lang anghel, kasama yung elect. Nabasa natin. Nilagay ni Kristo sa four corners of the earth. Ulitin mo basa, 31, baka namalik mata tayo. Susuguin ng kanyang mga anghel na may matinding pakaka. At kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang Hinirang. mula sa apat na hangin ng sanglibutan. Kasama tayo dyan. Mula sa isang dulo ng langit hanggang sa kabila. Okay. Kasama tayo dyan sa paglitaw ni Kristo. Bali, yan yung karugtong ng Hindi lang 19. anghel. Bali, yan yung ka-inline ng 9, Revelation 19. Yes. Revelation So, chapter 19, in short, verse 11. in short, kasama pa rin, may participation yung angel. Yes. Pero uutusan ng... Kasi kung anghel na ang kasama ni Kristo, sino tong elect? In short nga po, Pastor, may participation yung angel, so hindi siya contradict. Diyan sa Matthew 8:38, Matthew 25:31, May anghel talaga. may anghel, pero may instruction ang Kristo doon sa anghel. Uutusan niya yan eh. Joanna, nawawala na sa So, ibig sabihin, Hindi kung wala nawawala. ka binanggit na elect, kasi yung elect na yan, hindi yan angelic. Walang anghel na tinawag na elect. Gumaganito ka sa Dito yan. So, yun yung may mga, yung elect, they have received the glorified body. Kaya elect yan. They receive the redemption, salvation, and glorification. Kaya tinawag sila. Nakasama ni Kristong bumaba yan. Okay? Ito, isa pa. Dagdag na talata ko. Pastor, ang elect ba, hindi tao lang, hindi anghel? Hindi pwede anghel. Okay. Hindi anghel. So, malinaw po yun. Okay. Malinaw yan. Para maging malinaw. Kasi sa husgado, ganun eh. May mo yun. Improve. Oo. Elect ka, chosen ka. Kasi dun sa Kasi ang Revelation naging basis, saints, ang angel saints din. nakalagay sa 19 kasi di ba may kabayo? Kung may kabayo, ang sasakay lang naman taxi. Basahin natin ang 19, verse 11. 19:11, basahin natin bro. Sa Revelation chapter 19. Revelation 19. Revelation 19. Pwede mo hanapin, brother, yan mo, definition ng I-zoom out mo na lang kaya. Ang likod niya. Sundan mo right. 19:11. 1911. Okay, 19:11 of Revelation. And I saw heaven open, and behold a white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True. And in righteousness he that judged and make war. At nakita kong bukas ang langit at narito ang isang kabayong maputi at yaong nakasakay dito ay tinatawag na tapat at totoo. At sa katwiran siya yumahaton at nakikipagbaka. At ang kanyang mga mata ay hingas ng apoy, at sa kanyang ulo ay maraming diadema. At siya may isang pangalang nakasulat na sino man ay di nakakaalam kundi siya rin. At siya nararamtan ng damit na may isitan ng dugo. At ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang Berbo ng Diyos. At ang mga hukbong nasa langit ay sumusunod sa kanya na mga nakasakay sa mga kabayong puti at nararamtan ng mahalagang dinong maputi. Ang sumusunod sa kanya ay naka
kasakay sa kabayong maputi. Sabi sa verse 14, and the armies which were in heaven followed him upon white horses, clothed in fine linen, white and clean. White line. I'm sure hindi yan angel. Hindi sasakay ang angel sa kabayo. Saka naka-white linen, fine linen. Ang Eh, tao kasi lang, hindi naman literal talagang Ang ng tao kabayo ay literal na kabayo. yes, Purity and cleanliness kasi yes, yun. pero ibig sabihin, nun. hindi siya And for war ang purpose. Yes, sa tao yan eh. Yung Tao nakasakay. Hindi po, ibig sabihin, hindi po pwedeng apply sa anghel yan. Ngayon, kung ang, si Kristo at kasama niya lang anghel, ibig sabihin anghel nakasakay sa kabayo. Saka yung white Ngayon. and clean, righteousness of the saint. Okay. Law. Sino yung armies? Sabi sa verse 14, di ba? Which and the armies. Armies. Sino yung armies na yan? Buksan natin, bro, sa Matthew chapter 24. 29-31. Hindi ba yung binasa natin kanina yun? Na sila yung elect. Correct? 24, 29. 29. Dapat karakarakang pagkatapos ng kapighatian sa mga araw na iyon ay Hindi, 24-31. anghel po. At susubuin ang kanyang mga anghel na may matinding pakakap at kanilang titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa apat na hangin Ayun. ng sanlibutan. See, yun yung great armies na magtinipon ni Kristo. So yung great armies po doon, sino doon? Yung Elect. angels o yung Hindi, elect? hindi ang great armies Hindi, na. hindi ko mo po. Ang Hindi ka mo lang kasi Ang recorded. great army, yan yung tinatawag na saints. Po. Sila yung redeemed. Sabihin, sila yung nakaranas ng redemption. Yan yung tinatawag na sila yung mga redeemed people. Sila yung mga resurrected in all the grace dispensation, the ages of the grace dispensation of the grace. We all see yan. Body of Christ. Okay. So, ano pa bang verse ko? May papakita ko ha. Naka-cloth with white linen. Ibig sabihin, tinubos. Naka-cloth sila. Tingnan nga natin 2 Thessalonians chapter 2. Sa great armies yan, ano? The great armies. 2 Thessalonians chapter 2, 7 and 10. 2 Thessalonians chapter 2 verse 7 up to 10. Sapagkat ang hiwaga ng kasamaan ay gumagawa na. Lamang ay may pumipigil ngayon hanggang sa alisin ito. At kung magkagayo'y mga hayagang tampalasan, napapatayin ng Panginoong Yesus ng hininga ng kanyang bibig, at sa pamamagitan ng pagkahayag ng kanyang pagparito ay lilipuli. Siya na ang kanyang pagparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda ng mga kahangahangang kasinungalingan. So, hindi binabanggit sa aming armies, di ba? At may buong daya ng kalipuan na nagpapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y mga ligtas. So, hindi kasama dyan yung great armies. Pero yan ay baba ni Kristo. Sa Jude 14 and 15, baba din ni Kristo yung pinanatin babasahin. So, ito yung maraming pwedeng magpakitang verse na yung baba niya. Pero, may pinakit talaga na elect. Ngayon, ito, isang verse na ibibigay ko. Yung paglitaw ni Kristo, binasa na natin Matthew 24, binasa na natin Matthew 25, na yung paglitaw ni Kristo ay paglabas niya from the spirit world, from the tabernacle. Right? Okay. So dito na, agree ka ba na nagaling si Kristo ng heavenly tabernacle? May heavenly tabernacle. Yung pinanggalingan ni Christ, pinanggalingan ng angelic, spirit world realm. Yes. Agree ka na mayroong geographical place doon. Na kung saan doon galing si Christ. Yes. Okay. Yung tabernacle na yan, isang mahalaga. Sa panahon ng Revelation chapter, at the end of the tribulation,
kung saan ay ibubuhos ang vials. Yung 7 vials sa pagparito ni Christ. Actually, dito pa lang tinatapon na eh. But in the 6 and 7 vials, dito magaganap sa pagparito ni Christ. Finally. Okay. Basahin natin ang Revelation chapter 15. Revelation chapter 15, verse 8. Revelation 15:8. And the temple was filled with smoke from the glory of God Okay? and from His power, and no man was able to enter into the temple till the 7 plagues, till the 7 plagues of the 7 angels were fulfilled. Okay. Ano ang ibig sabihin ng Revelation chapter 15 verse 8? Sa panahon ito at the end of the tribulation, sa panahon ng wrath of God, nandiyan ang bias. Lahat ng bias, naipon na dyan. 6 and 7. From 1st to 6 and 7, naipon lahat dito. Okay. Pansinin nyo pansinin natin ang sabi, no? Sa 15 verse 8. Uulitin ko lang, bro. And the temple. Yung temple na yan yung spiritual realm. Merong tabernacle in heaven, may talata tayo yan. Di ba, Pastor Rowie? Hebrews chapter 9 na tayo, kung di ako nagkamali, ano? There is a temple in heaven. Not on earth, but in heaven. Malinaw na yun, ano? May talata, di na natin bubuksan yan, Hebrew. To prove na may talagang tabernacle in heaven. At yung tabernacle of heaven, nandun yung angel, holy place, pero wala sila dun sa lugar ni Kristo, which is holy of holies. Which is pattern on the earth. Kung baga meron sa lupa, nandun din sa langit yun eh. Okay? Ngayon, doon tayo sa Holy of Holies. Kasi, ang sabi rito, sa tabernacle, itong temple na ito, sabi sa 8, filled with smoke from the glory of God. Ano ba yung smoke? Ito yung mga prayers of the saints from the seven church age. Yung mga panalangin ng mga banal ay umaakyat doon sa templo ng Diyos. Nandun, tama? Kahit panalangin natin nandun eh. Okay. Ano mo sabi ngayon? And from His power, no man was able to enter the temple. Ibig sabihin, till the 7 plagues of the 7 angels were fulfilled. Ibig sabihin niya, Brother Will, habang si Kristo nanggaling sa templo, lumabas from the spirit world realm, papasok sa ating dimension. Ang kasama niya, anghel, and great armies, which is the saints of the dispensation. Kasi bakit? Ang sabi dito, Pinalabas. nang ibinuhos sa mga bahayals, pinalabas silang lahat sa templo. Ngayon, Wala po sa 15:8. nasa 15, tinan mo, sabi, ulitin mo, At napuno ng uso, napuno ang puso. ito yung mga prayers kanyo. Oh, Ang yes. sanctuary, Ibig sabihin, yung prayer to sa yun yung nagiging, ng Diyos, yung panalangin ng mga banal, ay nagiging mabangon sa inyo, Yes. habang ang kanyang galit, binubuhos ang tao. Nasa pamamagitan ng bias. Okay? Okay. Ang arguments dyan, wala lahat na nandun, kahit isang anghel, kahit isang ang tao, pinalabas. Kasi kung ang arguments, bumaba lang si Kristo at anghel, nasa yung bride, nasa yung nandun, naiwan. Ang sabi dito, wala pinalabas. Basahin mo, there's no man Yes. was entered. At sa kanyang kapangyarihan, at sino man ay hindi nakapasok sa Sino man, sanctuary. hindi pwede kahit ang anghel. Di ba, sabi po, nakapasok eh. Teka,
Teka, ibig sabihin, hindi pwede pumasok to sa tabernacle. Pinalabas. Pinalabas nga lahat eh. Lahat, pati host of angel, pinalabas. Sa English. At hindi lang anghel ang pinalabas. Sabi dito, kahit yung tao, hindi po, kahit yung saints, hindi pwedeng pumasok doon hanggat hindi natatapos yung bias. Apo. In other words, Malinaw naman. lumabas silang lahat. Si Kristo, anghel, at lahat ng great armies. Nilabas doon sa templo sa langit. At kung sila yung ipinalabas dahil binubuhos ang 7 mangkok, hindi sila pwede. Medyo mas tama, Pastor. Kung sa Tagalog version na ito basahin ko. Sige, sige, basahin. Puno ng usok ang pinakabanal na lugar mula sa kaluluwalhatian ng Diyos Yun. at mula sa kanyang kapangyarihan. Walang sino man ang makakapasok doon Walang sino man pwede makapasok. hanggang ang 7 salit ng 7. Kahit si Kristo hindi pwedeng bumalik doon. Kahit sino anghel, lalo na. Kahit sino banal, hindi pwedeng bumalik Magkaiba kasi, Pastor, yung dalawang Tagalog version eh. Ang sabi kasi sa isa, nakapasok. Sa isa naman, makakapasok. Kaya medyo... So, babalik kasi English. And sabi naman in English, and no man was able to enter. Tama din naman. So this is a temple. Ang Tagalog kasi ng King James Version, nakapasok. Sinabi na. So this is a temple of heaven. Ayon sa Revelation 15:8. So this is the compartment of holy place. Kung saan dito andito lahat mga anghel at saka banal. Saan si Kristo nandoon? Dito. At ito yung dakong hinipunan ng mga panalangin ng banal. Pinarangan mo. Na siyang nililingang ng Diyos. So, pinalabas si Kristo rito, pinalabas din yung angelic, pinalabas din yung mga saints sa templo. At ang sabi, hanggang binubuhos ang mga vials, first vials, second vials, third vials, fourth vials, sixth, seventh vials, sa pagbaba ng Son of Man in glory, walang pwedeng bumalik dyan. Kahit sino sila. Okay, malinaw, Pastor. Malinaw, ba? Walang sino mang pwedeng bumalik dyan para Makapasok. pumasok. Pero ang tanong, pagkatapos ba ng bias, pwede bang pumasok? Yes. Kasi tayo akyat panalo. Opo, kasi sinabi naman eh, till the 7th place of the 7 angels. Tama. Pagkatatapusin muna yung bias dahil si Kristo bumababa. And finally, pagkatapos ng 7 bias, yung effect sa mundo, siyang pagkatapos ng baba ni Kristo. At dito mangyayari yung tinatawag na Armageddon. Bakit Armageddon to? Ano bang klaseng gera yan? This is not a war on earth. Spiritual warrior. Yan ang yan ang Ano yung sabi ni Brad na pagkama ng alien invasion? spiritual war. It is between God through Christ and the saints to yung mga tao sa panahon niya, bro, na walang mark. Kalaban ng Diyos sa panahon ng pagparito ni Kristo ng glory. Kaya yan ang mismo ang Armageddon. Labanan yan. Labanan yan ng mga espiritong possessed yung mga tao sa panahon na ngayon. Diba, napag-aralan natin. They were possessed by the devil. European Union. Kaya yung magsasalpukan from east and west, Mga possession. mapipigilan yan. Possession. Mapipigilan sila. Hindi pa sila yung possession talaga. Meron na rin possession, pero hindi pa yung taas complete, no? Pero once na lumitaw na si Kristo, itong mga, yung sumambulat na espiritu, pumasok na sa kanila. Nagiging Sampukan sila. Kaya, mag-iisa sila. Magsasalpukan sana, pero mag-iisa sila. Ang tawag na sa kanila ay, hindi na is King of the East, King of the West. Kings of the earth. Kings of the earth. Kung sila ay kings of the earth na, ibig sabihin bro, buong mundo na. At kung ito'y buong mundo, ang sino ang kalaban nila? Si Kristo. King of Kings, the Lord of Kings of kings and Lord of lords. Kasama ng great angelic being, kasama ng great armies in heaven. So,
Ang kalaban ni si Kristo ang pupuksa sa mga tao nito. Papatay ni Kristo yung mga yan. Except matitira doon sa few men left. Ito na yung mga shipro. Kaya nga, ang matitira doon, kakaunting tao. At dito sa panahon ng Armageddon, Sorry, yung sa akin sa site ko kaya tama, sakto pa sa umugulan. Kasi mayroon akong kinuha sa iba, i-present ko, and hindi ko alam, ang maganda niya, tutulan nyo, kasi alam ko hindi yun ang natin dito. So, kukunin ko sa kanila, kilala mo naman yun, so yun ang kanila, so i-present ko po. So, itong pinapakita ko, pinatunayan ko na sa pagpalito ni Kristo yung second coming, hindi na angelic ang kasama. Kasama rin yung elect which was called the great armies. May verse tayo eh. Tapos, yung pinaka-pamosong verse na talagang patunay na nang lumabas si Kristo, hindi naiwan yung iba. Sabi sa Bible, walang naiwan sa temple. Lahat sila ay pinalabas. Angelic, great armies, yung tinatawag natin na saints, no? Hindi lang sa tinatawag bride. Saints. They were elect, they were redeemed, na nandoon sa lugar ng holy place, pinalabas sila. Na habang si Kristo lumabas na nakasakay sa maputing kabayo, ang great armies din na nakasakay sa maputing kabayo, sila yung mga elect. Kasi, hindi na kasi sinasabi, binabasa doon. Sa Revelation chapter 19, hindi sila binanggit na yung nakasakay sa kabayo, sumusunod kay Kristo, ay elect, di ba? Hindi binanggit eh. Hindi siya binanggit. Pero, understood na yun, na silang mga nakasakay at nasa maputing damit, sila yung mga redeemed people of God. Basahin mo ang Revelation 19, verse 8 and 9. Verse 7 and 8. Revelation 19, verse 7. 7, yes. Let us be glad and rejoice, and give honor to him. For the marriage of the Lamb is come, and his wife had made herself ready. And to her was granted that she should be arrayed in fine linen, clean and white, for the fine linen is the righteousness of saints. Okay, di ba? So, nandun sa sequence ng verse ng chapter 19, naka-line up doon na kung sino itong great armies. They followed Jesus Christ nakasakay sa kabayong puti. Sila yung mga nahahanda. Sila yung nahahanda. Okay. Brother, dito, ang sunod ba Yes. sa Armageddon, 75 days extra? Actually, yun mismo yun. Armageddon. Yes. Di ba siya, Ang Armageddon, hindi siya war sa lupa. 35 plus ano. Pastor, pag ano ko saglit lang ako, tatayo ko rin kagad sa 40 pag plus hindi tumagal. 30, Continuation naman ng millennium. Papaliwanag ko lang. kasi hindi kapag-iwala yung ship and boat. Paliwanag kasi sister namin ng iba, ang Armageddon sa upukan ng East and West. Sagot naman. Yung next dyan, di ba 75 days extra? Ito? Yan na yung 75. Hindi. Yan yung dulo Ang lang. second coming of Christ is mismong 75. Pero, Pwede pa rin naman. ang second coming, ang chart, yes, sa chart. Ang ito, Dulo na yan eh. yung Pinaka... malaki, nasan ba yun? Yun. Baka ma-uwi na Armageddon sa 75. Hindi, nasa loob na nga yung 75 days sa Armageddon. Okay. Sa third year, 45 days na. Meron din. Okay, brother, dito 30 days pala sa Armageddon. Yan. Ito. Di ba, ito yung second coming. Ito yung great armies. Pagkatapos ng marriage supper of the Lamb, ito yung templo. Nandito yung templo eh. So, pagkatapos ng marriage supper of the Lamb, lalabas na yung si Kristo in the great, and the saints, and all the hosts of the saints yan, lalabas. Saan sila? Saan sila papunta? Pastor, hindi sila makakabalik doon hanggang hindi natatapos yung Hindi makakabalik. Hanggang hindi natatapos yung bias. Yes. Kaya yung palito ni Kristo, bias yan. Finally, bias yan. Sister Emmy, ito ang Armageddon. 30 days. Ang Armageddon nila, sumabog ng atomic bomb. Hindi. Pero pwede. Hindi Armageddon.
Hindi ang Armageddon pagpapasabog ng atomic bomb gaya ng paliwanag ng karamihan. Pastor, papasa mo Revelation 16. May mga putukan, pero May labanan ng Yun, tama. Yun. Basahin natin. Revelation chapter 16, di ba, Pastor? 10, 14, Yun. Yan yung Armageddon. Revelation chapter 16, verse 14. ubusin na lahat yan. Sapagkat sila yung mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda na pinaroroonan nila ang mga hari sa buong sanlibutan upang tipunin sa pagbabaka sa dakilang araw ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ayun. Tuloy. Narito, ako'y pumapalitong gaya ng magnanakaw. Anong verse nila? Anong verse? 15. 15. Mapalad siyang nagpupuyat at nag-iingat ng kanyang mga damit na baka siya'y lumakad na hubad at makita nila ang kanyang kahihiyan. At tinipon sila sa dako na sa Hebreo ay tinatawag na Armageddon. Yan, tulungan ko. Mga hari sa loob pa yun. Di ba? So, itong from verse 14, actually, verse 15, verse 13 pa yan. Oh, 30. Pero sa verse 14, 14 na lang. tinawag silang, for they are the spirits of devils working miracles, which go forth unto the kings of the earth. So, yung kings of the earth, Brother Wayne, sila dati yung king of the east, sila dati yung king of the west, na magsasalpukan sana. Yes. Pero hindi natuloy, kasi lumabas si Kristo. Baba na ang Ibrahim. Okay. Kasi Yung paglabas ni ang Kristo, mga narinig kong teaching dito, magbabattle sila. may battle din. At of course, ang mananalo dyan is yung King of the Earth. Kasi nga, 10 European Unions yun. Pinagtulungan nila yung King of the East. Then ngayon, yung mananalo doon, na King of the Earth, ay siya makakalaban ngayon ni Kristo sa pagbabalik niya. Kaya si Kristo naman ngayon, siyempre dadaigin niya yun. At siya ngayon ang tatawagin King of the Kings and Lord of the Lords. ito nga yung sinasabi natin, hindi magsasalpukan nga yung dalawa. Okay. Mag-iiring lang sila. Yung east tsaka yung west. Mag-iiring lang sila talaga. So, Pastor, parang lumalabas ba na hindi talaga magagamit yung mga yes, sakto. Hindi magagamit. Siguro makakapag-biscuit sila isa, dalawa. Kasi iniisip ko yun, sabi ko, parang magko-conflict na sa contradict sa Bible eh. Kasi Diyos ang magbibigay ng bias eh. Bakit tao ang gagawa ng Hindi sariling gabay distraction? ng tao ang pupugnaw ng mundo. Yes, oh. Ang pupugnaw ng mundo sa pagparito ni Kristo. Kasi sinubungan ni Kristo yung anghel eh. Just to pour out the bias. Pero sinabi, Armageddon. Yun eh. Yung pag-pour out ng bias, hindi natin kasi binasa yung bias kung ano yan eh, di ba? Pero may Is pour out the partial. bias, ibig sabihin, yan yung pagbaba ni Christ. At yung pagbaba ni Christ, habang binubuhos ng anghel yung mga bias, naglalabanan dyan. At yung Pero may labanan na laban. yan, hindi lang pislita ng nuclear bomb. From the east and the west, mananalo yung mananalo yung west na magiging kings of the north, no? Hindi. Mapipigilan sana yung kanilang labanan dahil lumitaw si Christ. Possible ba na itong dalawang ito na sila ang maglalaban, pagtutulungan nila yung mapagkakamalan nila? Kaya tinawag silang kings of the earth. Okay. Ibig sabihin, they were united. Si Kristo na ngayon ang kakalaban kasi magtutulong-tulong sila eh. Yes. Okay. Ito nung sila ay they were united from king of the east, king of the west, sana masusundan ng mga ng mga kasama natin. Nag-unite sila at ang kalabanan nila hindi na sa isa't isa, east at saka west. Haharapin na nila yung paparito kasi dumilim na yan eh. Ang paparito na, yung liwanag ng Yes. Kristo, Kasi ang sabi doon, mawawala, magdidilim na eh. Oo. Tapos magbabagsakan na yung ano. Totally. yes. Oh. Para magniningning siya at makita siya. At makikita siya ng lahat. Sa binasa natin chapter 16, verse 14, pababa yan. 17. Tinawag na Armageddon yan. Yeah. At dito sinabi, yung dugo na maiipon ay umabot hanggang sipa ng kabayo. Preno ng kabayo. So, ibig sabihin, ang height ng dugo Ang kabayo, maraming mamamatay talaga. bro, ang kabayo, yes,
Ang kabayong tinutukoy ni Kristo, hindi yun sa atin, ha? Hindi maliliit. Ang kabayo, nagpas sa tao yan. Yung pag tumayo sila ng kanilang upuan, hanggang dito yan natin. Pastor, nangyari ko ba yan? Magagalan pa lang. Ipinakita natin dyan. May paliwanag si Father F kasi parang kahalo din yung tubig sa ilog. Tama. Kaya parang mataas yung dugo. Siyempre, Isipin nyo, naging dugo ang... kung ang dugo mula sa sahig, umabot hanggang sa preno ng kabayo, gano'ng karaming dugo yan. Saka, Pastor, Ang dami. Sa pwersa ng two prophet, dugo pa yung earth. Yes. Sa panahon At ito sinasabi nila, na ang Armageddon magaganap lang from the valley. Hindi lang doon. Mayroon dyan din. Kasi dyan si Kristo kumabae. Pero ibig sabihin, ang kalaban kiso of the earth, buong mundo. Ang papatay ni Kristo, kaya ang mundo, hindi lang ang dugo nandun sa Jerusalem, sa Middle East. Buong mundo bro, halat ang dugo. Ganun karami ang papatayin sa panahon na yan. Kaya, ang sabi sa Ezekiel chapter 38 o 30, walang pangulan. Ezekiel chapter 39, Nasabi for the elected that they shall be shortened. mangyayari ng bro, yung mga bangkay na nagkalat na yan, ang hindi ililibing. Eh, sino mag-ilibing sa panahon na yan? Sinabi ba that for Sabi the sila elected? parang 7 taon. Wala mag-ilibing sa kanila. Kaya ang gagawin ng Diyos sa kanila, ang mga bangkay, papakain sa mga ibon. Yung Sinabi, kanilang laman, pakakain sa ibon. sinabi for the elect's sake that they shall be shortened. Yes. Because of the elect sake, o yung elect sake, Kasi ito naman yung walang mga... matitira halos kung ano. Kasi, oo. Kasi kung hindi pa i-save itong pagbaba ni Kristo, na which is 30 days, ayun sa 75 kasi, yung 30 yan talaga yun. 30 days lang yung ma-save. Pero yung 45, it's cleansing of the temple. Yan na yung tinatawag na si Kristo nakapasok na sa templo, and then sheep and goat na yan. Yun ang separation ng sheep and Ibig goat, sabihin judgment of the nation. yung mga yan. sheep na Judgment of the sinabi, nation to. yung naligtas doon, yung mga sheep papasok dito sa Papasok dito. Kaya meron pang matitira ditong goats eh. Pag-aharian. Akala ng goats ay salamat natapos din. Pero hindi nila alam, pagharap nila sa trono ni Kristo, papatayin sila ni Jesus. Pastor, ibig sabihin, Sila kay Cristo. kaya na siguro tinutukoy na Kaya na siguro tinutukoy na nga, siyempre, sa gutom ng tao, dyan, pwede na tao kakainin yan. tama yan. Pribulisyo na yan eh. Saan? Dito sa dulo? Yung mga nakaratay na bangkay? Ayaw, bago maganap yung patayan na yan. Yun, doon kakain sila kasi magtatago sila. Kasi wala ka naman, sirado na lahat ng Sarado yung... tirahan yan. Sige, sa gutom ng tao. Wala kang Kaya tatak. wala na makakain. Oo. Posible yan. Kasi hindi na, bro, kasi within 30 days, no? Sa 30 days na yan, posible. Kasi wala na silang mainom dyan. Wala na rin silang makain dyan. Sa panahon ni General Mike. Within 30 days kasi, dito pa lang bro, binubuhos ang bias. Eh kapag binasa natin yung bias from bowl 1, bowl 2, makikita mo kung gaano katindi init Pati yan. tubig, mapait. Matindi yung binubuhos dito yung bias eh. Kasi yung tubig yan, mahaluan na ng dugo yan eh. Ano to, mainit ko dyan. Mahalo ng dugo yan. Yung mundo natin magiging parang pula-pula yan kung makikita mo. Kasi Di ba, Pastor? maraming mamamatay talaga bro. Papatayin ng Diyos yung mga walang marka ng Diyos. Di ba, Pastor? They will receive the mark of the beast. Yun ang papatayin. 3.5 na walang ulan. Oo. Ang tubig, pinadugo pa ni Moises sa panahon. Tama, papait. Awit. Tama yun. Papait ang tubig, bro. Sa loob ng Wormwood. panty nito. Ay, grabe. Eh, pagdating pa dito kasi, iigting ang bias dito. Yung 6 and bias, at saka yung 6, yung 5 bias, iigting pagdating dito sa 6 and 7 bias. But hindi to, 30 days yun, 30 days. Saka, Wala Pastor. talaga sila makain dyan. Saka, Pastor. Tubig nga lang, wala kang mainom. Walang mainom. Kaya ang gagawin nila dyan, sa panahon nito ng 30 days, bro, madilim. Wala silang makikita. Walang ibibigay na liwanag. Saka, Pastor. Yan sa panahon na Could you imagine, doon, Ay, ikaw, ito ha, pag ito, dito lang sa room natin,
Pag pinatay yung ilaw, wala talaga makikita, miski anong ilaw ha. Talaga. Anong gagawin? Paano ka lalakad? Ganyan ang tao dun. Walang makain. Pero dito yung World War II, maitim din ang langit. Blackout talaga yan. Parang mas Noong World War II, nagpakit-yes. Sumasalamin yun dito. Kaya bakit kasi pinakita yun na walang dumi ano? Kasi lumabas yung mga angelic na parang flying saucer ang nakita. Tama, Sister Remy? Nakita mo? Nakita nila yung alien. Mga flying saucer nakita, pero yung angelic. Nakita nila talaga yung kumikislat-kislat talaga sila. Nililiwanag. Kasi yung mga nag-aaway-aaway doon, nagkampihan yun eh. Yun ang kinalaban nila. So, larawan yun ng Armageddon. Pastor, ginagay ko, Ezekiel 13:39 na yan. Ito, hindi na. Hindi na to Ezekiel 13. Ezekiel 13, dito yun. Oh, wrath of God na yan. Wrath of God to. Sa dulo na to ng tribulation, bro. Pastor. Bakit bilhin yun? Pastor, basahin. Saan niyo Pastor? Ay, Kasi grabe. sabi natin dito, brother, Wala nang inilipid labanan yan. yung Armageddon, labanan yan mula kay Kristo at kalaban ng kings of the earth, lahat ng tao. Wala nang maglilibing. Oo, lahat ng tao papatay maliban sa pinili. Wala nang iiyak. Yung human death, yung sheep group. Maliban doon, yun ang ititira ng Diyos. Kasi kung hindi, walang matitira eh. Sa pagparito ni Kristo, grabe yun. Grabe galit na talaga. Sinusunog yung earth. Yan Sige ang- mo, walang liwanag yan. Walang, kundi ang makikita liwanag ng ilaw, si Kristo at lahat ng mga banal. Pag seven vials na yan, Pastor. Pag Oo, 7 vials yun. Nasa 17 yun. Kaya pag binasa natin yung vials, basahin niyo yung vials, nakitang makikita. Basahin ni Pastor. Makikita, okay. Ito, yung Revelation 16. Basahin mo, Brother Ruel, ng 6 and 7 vials. 17 hanggang patuloy. Tuloy. Revelation 16, 17 na tayo. Kasi 16 Armageddon eh. 17, verse 1. Start. Hindi, 16, 16, 17. 17 na. Okay po. Kasi 16 ang Armageddon. Okay. Tuloy mo. Revelation 16:17. At ibinuhos ng ikapito ang kanyang mangkok sa hangin. At lumabas sa sanktuaryo ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, nagawa na, ito ay tapos na. 18. At nagkaroon ng mga kidlat, mga tinig, mga kulog, at nagkaroon ng malakas na lindol na di nangyari kailanman mula nang magkatao sa lupa. Ano yung lindol yan? Isang lindol na lubhang malakas, lubhang dakila-kilabot. Tuloy. At ang dakilang bayan ay nabahagi sa tatlo. At ang mga bayan ng mga bansa ay nangaguho. At ang dakilang Babylon ay napag-alaala sa paningin ng Diyos upang siya bigyan ng inuman ng alak ng kabagsikan ng kanyang kagalitan. At tumakas ang bawat pulo at ang mga bundok at ay hindi na nasupungan. At malaking granizo na kasing laki ng talento ay lumagpak sa mga tao buwan sa langit at namusog ang mga tao sa Diyos dahil sa salot na granizo. Sapagkat ang salot na ito ay lubhang malaki. Isipin mo yan. Yan ang laman ng 7 vial. Yan ang Armageddon. Yung 6 vial kasi, matindi rin yung 6 vial, pero magsasabay ang 6 to 7 vials. Ganyan ang magaganap. Nag-overlap. Sa 7 So, vials, Pastor, ano pala ito? Tama po lang dyan. Vials. Okay. Yan. 17. Baliktad yung pitong 7 vials nasa dulo po, ano? Dulo yan. Okay po. Last nasa dulo yan. So, 6 and 7 vials, magkadikit sila bro. Magkaiba po Pero yung dito, 7 vials doon sa 7 wood. Yes, dito I believe tinatapon na yung first vial, 7 vials, third. Sa iyo po, sa Dito kasi trumpet judgment. Oo nga po. Meron din ditong parusa ng Diyos. Yes. Pero hindi kasi matinding lala dito. dito Kaya ito sa tinawag na Jacob's Trouble. Trobo. Pero malala ito. Mas malala ito. Pinakahuli. Kasi pag buong mundo na po yung Yes, dulo. pagdating ng 6 and 7 vials, ang sabi, magkakaroon ng lindol, sabi sa binasa mo, Na hindi hindi pa pa nangyari. nangyari. Eh, could you imagine, anong klaseng lindol yan? Grabe. Yung pinakamalakas na lindol, di ata umabot ng 10, night. Oo. Pero ito, great and mighty earthquake. Pag sinabing great and mighty earthquake, na magiging dahilan na ang bundok mapatag, mapino. Gano'ng katindi
munting lindol yan. Sino tao tatanggap yan? Ito na rin ba, Pastor, yung itago mo ko? Parang Yes. ganun. Yes. Itago Oo. mo ko sa mga Oo. malalaking ano. Oo. Hindi na- Bato, tabunan mo kami. Oo. Ikubri mo kami sa Yung kung gusto nyo nilang mamatay na pero hindi sila mamatay-matay, eh subay ba yun? Hindi, hindi yan. Ay, hindi naman po. Yung araw na Trumpet yun. Yung fifth trumpet kanina yun. Ah, okay, sorry. Tama. Hindi sa sumasabog lang na atomic bomb, hindi pa hitulutan ng Diyos. Ito, ang Armageddon, ano nagaganap sa mundo, Mati? Bukod sa lindol, naglalagablab na apoy ang mundo na parang araw. Ay, ikalawang Pedro 3:10, basahin natin. Ikalawang Pedro 3:10, dito rin yan sa panahon na ito. Dito rin yan sa panahon ng 70. yan, siguro na tayo. Kaya sabi ni Brother Francis, yung pagigit lang ng Jerusalem, yung susunugan ng Diyos. Ay, oo, pwede rin. Yung mga tao sa Pilipinas ay, Ano na yung susunugin? Yung paligid lang? Paligid lang ng Ay, hindi dito yan. Doon yan sa dulo ng ba yun? millennium yun. Sa Gog and Magog yun. Ayaw ang rogin mano. Pero dito, susunugin talaga ang mundo. Hindi, si Brother Will. Okay. O, sundan nyo ha. Sundan nyo. 2 Peter 3:10. Okay. But the day of the Lord will come as a thief in the night. Tagalog mo na bro, para mas... Dadapat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, Ito yun. na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparang nakasabay ng malaking ugong. Malaking ubo. At ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init. Matinding init. At ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang ang masusunog. Susunod. Ibig sabihin bro, matindi yung earth natin sa panahon na yan, ang ikalawang Pedro 3:10. Susunugin yan. Yung pagbaba ni Kristo, bago siya tumapak sa lupa, Kailangan malinis muna yung lupa. i-renovate ang sunog. Sunog Through talaga. fire, no? Oo. Sunog yan. Yung mundo natin, para siyang araw na nagkiliyan sa Pastor, time na yan. isuporta lang natin Malakias po kasi O, isa pa yun. yung binanggit ko kanina, walang mag-i-living talagang sunog ito. Sunog talaga. Basahin mo ba? So, Malakias, dos ba yun? Dos ba? 4 hanggang 3. Okay, Malakay chapter 4 verse 1. Langit. Sapagkat narito, ang araw ay dumarating na nagniningas na parang hurno, at ang lahat ng palalo, at ang lahat na nagsisigawan ng kasamaan ay magiging parang dayami. Parang dayami. At ang araw na dumarating ay susunog sa kanila, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Lalo pati hindi mag-iiwan sa kanila ng kahit ugat ni sa paman. Grabe ah. Di mag-iiwan, di ba? Ngunit sa inyo na nakatatakot sa aking pangalan, ay sisikat ang araw ng katwiran na may kagalingan sa kanyang mga pakpak. At kayo magsisilabas at magsisiluksong parang guyang mula sa sinuman. Chris, At inyong yayapakan ng masasama, yeah. sapagkat sila ay magiging abo sa ilalim ng mga talampakan ng inyong mga paa sa kaarawan na aking gawin. Yeah. Sabi ng Panginoon ng mga Ayan. hukbo. Yan ang sabi nila. Ubus. Itong atomic bomb na yan, wala ay ano. Mas matindi yung pasasabugin ni Kristo. Edward Rato. Yung ratong higit pa sa atomic bomb. Ibig sabihin, pati bundok yan, papatatin. Patag ko Oo, talaga. kasi pati sige mo, bundok maging pulbos. Mapapatag yung bundok eh. Pati yung dagat, di ba? Yung dagat mawawala eh. Kasi i-renovate para sa Pati dagat mawawala. Heaven and earth shall pass. Kaya ba yun ng atomic bomb lang? Hindi, atomic bomb, dadaanan matitira pa eh. Ay, sinabi pag lumindol, pati Pero ito, paano yung bundok na patag na gano'n? Higit pa yan sa atomic bomb. Sa Isaiah yun eh. Kaya yung sinasabi, yung umaasa na paliwanag sa ganito, wala na, bikoy na sila. Ngayon, bakit natin pinag-aralan? Hindi ko ito sinasabi, no? Parang isang knowledge lang, no? Meron itong warning. Huwag natin maranasan yan. Kaya sabi nga ni Kristo, kaaba-aba sa tao makaranas yan. Mabuti pa, hindi na pinanganak. Kasi, maging bahagi sila na, iba yung darating si Kristo, naaabutan yung tao sa lupa. Iba yung dumarating si Kristo, kasama tayo bro. Kasama yung elect. Kasi kung elect tayo, hindi tayo makakaranas nun. Nung mararanasan sa mundong ito. Sana mo po sa ng kapatid na ano, no? Parang nga daw sabi ni Brother, parang nga daw yung nagliliwanag na ano, yung alien invasion, yung parang nagliliwanag na, tawag doon? Yung parang malaking ano, ang tawag doon?
Sa dibdib mo. Yung planeta na nagliliwanag, Parang sa panahon ni Noah. alien, parang sinabi nila. Yung palabas Ito, nila. hindi. Pastor, huwag ka na lumayo. Total, nandiyan ka na eh. Saglit lang naman to. Kasi nabanggit mo din kanina, ano yung Pastor? Magkakaroon na ng sheep and goat. Okay? Okay. Ang punta nila, millennium. Yung chicken goat. Yung goat, hindi makaka... Okay po. Sino po ang papasok sa millennium? Millennium. Okay po, ito na. Ito ang argumento. Yan pararamihin. Yan ka na Pastor, para bibilisan ko na lang para hindi na tayo tumagal. Okay po, total na dyan. Para continuation niya, Pastor, no? Sa kanila, nasabi, ang 1,000 years, which is the millennium, na paghahari ni Kristo, dito yan sa lupa. Yan, okay. Prophecy matutupad para sa mga kingdom believer. Pero sino yung mga kingdom believer according to them? Lahat sila mga Hudyo. And aside from Hudyo pa rin eh, proselyte Jews. Sino ba yung mga proselyte Jews din? Bukod sa sinabi na nila, lahat daw Hudyo Okay. Pag sinabi mong proselyte Jews, ito yung, ano ko na lang, ipaiksin ko na lang, ma-convert into Judaism. Proselyte Jews yun. Yun ang mapapabilang sa millennium. Puro Hudyo lang lahat yan. Proselyte Jews. Diretsong sinabi, hindi ang BOC. Sino bang BOC? Body of Christ. Okay. Ngayon, nag-research din ako, siyempre, hindi ko lang pwede kukontrahin. Tignan ko din naman. Wala kasing tinigilan eh. Pag pupunta ka ng Revelation chapter 20, verse 5 and 6, babasahin ko po. Ang mga iba sa mga patay ay hindi na nabuhay hanggang sa naganap ang 1,000 taon. Okay. Ito ang unang pagkabuhay ng mga muli. Mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay muli. Sa mga ito'y walang kapangyarihan ay kalawang kamatayan. Kundi sila'y magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo ang maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Now, sino po itong tinutukoy dito? Opo. Sa loob ng 1,000. Okay po. Oo. Another research ko is, ito yung mga, ito, kabilang according din sa kanila, and may facts naman, martyred saints. Papasok sa millennium. Ngayon, sino ba yun? Hudyo lang po yun. Puro Hudyo nga ang ginajustify nila. Hudyo lang yan. Hudyo lang yan. Now, yung sa atin pa. Okay. Kaya pala sinasabi. So, pagdating sa millennium, di ba ba si Kristo? Sinasabi niya sa isa sa... Luluklok siya sa kanyang luklukan, throne of His glory. Pagluklok ni Kristo bilang Lord and Lord, King of Kings and Lord of Lords. Sa millennium, may rulership. Zechariah, nandun sa Zechariah. Nagutaw yung verse sa Zechariah. May rulership pagdating sa millennium. Ngayon, sino yung mag-rule sa millennium? Si Kristo may pangako sa mga apostol. Ang sabi ni Kristo, kalimutan ko, Pastor, sa Matthew chapter 19 ba yun? Sabi niya, kayong mga nagsisunod sa akin ay pamamahalaan ko maghari na kasama ko sa tinatawag na regeneration. Nakalimutan ko yung verse. Saan ko Matthew chapter 19 sa Merata? Sa Lucas 10, meron 35 hanggang 40. Sige, basahin natin, bro. Luke chapter 12. Luke chapter 12 verse 35 hanggang 35. Okay. Luke chapter 12 verse 35. Bigkisin ninyo ang inyong mga baywang at paningasan ang inyong mga ilawan. At magsitulad kayo sa mga tao na naghihintay ng kanilang Panginoon kung siya'y bumalik na galing sa kasalan, upang kung siya'y dumating at tumuktok pagdatay mabuksan nila siya. Mapapalad yung mga alipin na kung dumating ang Panginoon ay marat nang nangagpupuyat. Katotohanan sinasabi ko sa inyo na siya'y magbibigkis sa sarili
At sila'y pauupuin sa dulang at lalapit at sila'y paglilingkuran niya. Mhm. At kung siya'y dumating sa ikalawang pagpupuyat o sa ikatlo at masumpungan sila sa gayon, ay mapapalad ang mga alipin iyon. Datapwat talas kasi ninyo. Ito na kung nalalaman lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, siya'y magpupuyat at hindi pababayaang sirain ang kanyang bahay. Okay. Doon lang Matthew tayo sa... 19:28. Ha? Matthew 19:28. Matthew na yun nga, Matthew 19:28. Sige, Hanggang sa baba, doon, paupuin sa dulang din. Tuloy. Matthew chapter 19 verse 20. At sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo na kayo nagsisunod sa akin sa pagbabagong lahi pagka uupo ng anak ng tao sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian. Mhm. Kayo na may magsisiupo sa 12 luklukan upang magsihukom sa 12 angkan ng Israel. Mhm. At ang bawat mag-iwan ng mga bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ama o ina o mga anak o mga lupa dahil sa aking pangalan ay tatanggap ng tig-100 at magsisipagmana ng walang hanggang buhay. So, ibig sabihin, pinangako nito ni Kristo sa mga apostol, sa mga alagad. Sa mga alagad niya, 12 disciples yan, na sila'y mamumuno sa 12 libi ng Israel. So, ibig sabihin, kaya mayroong few men left na sheep group at saka yung Jewish, no? Kasama na yung mga Hudyo dyan. Yung Hudyo, ang mamumuno sa kanila, ang maglilid sa kanila ay ang sinabi ni Kristong mga alagad. Pero tayong mga Gentiles, para din tayo sa mga hindi. Hindi tayo para sa mga Hudyo. Yung mga Hudyo, yung mga apostol. At saka yung iba pa na nagkamit ng tinatawag na katubusan at redemption of the body. Tayo mga Gentiles, mamumuno din tayo, magiging tagapamahala din tayo sa maraming bansa. Paupuin din ni Kristo. Revelation Oo. 20 verse Ngayon, 4. sa pinag-usapan natin reigning o ruling, hindi ang tatayo o uupo dun sa luklukan, hindi yan mga mortal. May hari din dyan, yes. Sabihin natin, may mga prime minister o tawag presidente, ang matawag hari. O sa earth. Pero tayo, mas mataas tayo sa kanila. O, glorified body. Kasi glorified Hindi, tayo. basta lagyan natin ng proof, resibo, na proven na ang Gentile, hindi talaga makakapasok sa nila. 20 verse 4 yan. Oo, makakapasok. Kasi yung Hudyo, meron na tayong patunay na makita na kanina. May magkakaroon ng 12 luklukan. Kaya how about yung Gentile? Yung bigyan natin ng resibo na tayo makakapasok dyan. At body of Christ ba yung papasok talaga dyan? Sabi ninyo. Pag sinabing body of Christ, bro, Na kay Kristo. redeemed people of God. Na kay Kristo. Oo. Hindi kasi pwedeng... Hindi, kasi di ba, body of Christ, both Gentile, Jew. Tama. So, body of Christ, both Gentile and Jew, papasok dyan sa millennium. Hindi dahil po ng... Ang pasok natin sa millennium, ruling. Tayo yung mamamahala. Nasa Zechariah yan eh. Tayo yung mamamahala. Ibig sabihin, ganito, para at least tayo, maintindihan natin. Di ba ngayon tayo, we are chosen people. Yes. Meron bang nag-govern sa atin? Meron. Tanong, yung bang nag-govern sa atin nakikita natin? Hindi. Sino yun? Hebrews 1. Verse 7, verse 30. Konti. Sila ang mga anghel Konti. na ang tawag nito, tagapagbantay. Ibig sabihin tayo, Brother Will, bilang bahagi ng katawan ni Kristo, the body of Christ, may angelic na Nagbabantay. nagbabantay sa atin. Mga naliligtas. Okay. Pagdating sa millennium, tayong mga resurrected saints, di ba ang sabi ni Kristo, pag akyat mo sa langit ay magiging katulad ka ng akin. Tama ba? So, pagdating sa millennium, anong task natin doon? Ganon din ang kalagayan natin. Pwedeng nagpapakita tayo sa kanila, Praise. pwedeng hindi.
kung paano pa lang dito sa lupa ay merong mga anghel. Nagpapakita. Pagdating na doon, yung katungkulan na ginawa ng anghel dito, siya magiging katungkulan. Mas mahigit pa. In other words, Brother Wayne, hindi talaga earth ang ating dominion. Hindi lang Pero taga rito rin tayo. Okay. Hindi na to ang dimension natin. glorified body. Mababa na yung nandito ka sa earth. Kaya yung mga nakulok-lok doon bilang hari, may position din sila. Pero hindi yan ang position ng BOC. Makakapasok, pero hindi yun ang position natin. Nandito tayo para doon. Nag-rules tayo in behalf of Kingdom of God. Kasi Kingdom of God tayo eh. So kung paano, sacerdote tayo. Bali- Tayo yung nag-aano sa Hindi, kanila, bali yung nag-aayos sa kanila sa kaharian na meron sila. Bali yung glory. Basahin mo, Brother Will, tingnan mo. Kung hindi sila susunod sa Panginoon, Zechariah chapter 14, siguro last verse na to. Zechariah chapter 14, kung hindi sila susunod, Zechariah chapter 14. 14, simulan natin verse 1. Okay. Siguro last ano. Verse 1. Narito ang araw ng Panginoon ay dumarating. Nang iyong samsam ay babagihin sa gitna mo. Masdan ninyo darating ang araw para kay Yahweh. Nahatiin ang iyong sinamsam sa inyong kalagitnaan. Teka. Zechariah. Ilaktaw na natin, medyo mahaba-haba yan kasi. Okay po. Laktaw na natin doon tayo sa 9. 14. Ano ba yung verse ko? 14 pa lang. Isang Panginoon, magiging isang pangalan. Basahin na natin sa 17. Pababa. 14:17. At mangyayari na ang sino man sa mga... Iakit natin sa 16. Okay, 16. Verse 16. At mangyayari na bawat maiwan sa lahat ng bansa na naparoon laban sa Jerusalem ay aahon taon-taon upang sumamba sa hari sa Panginoon ng mga hukbo at upang ipangilin ang mga kapistahan ng mga balang. At mangyayari na ang sino man sa mga angkan sa lupa na hindi umahon sa Jerusalem upang sumamba sa hari sa Panginoon ng mga hukbo, sila'y mawawalan ng ulan. Sila'y mawawalan ng ulan. So dito sa parting ito, meron pa rin millennium na to Opo. Parusa. Nagre-reign na si Kristo. Ang utos ng Panginoon, ang covenant ng Diyos, yearly, bawat bansa pupunta na Jerusalem. Yes. Tama? Para sumamba doon sa hari ng mga hari. Alam na natin kung sino yan. Yes. Okay. Tayo, hindi na babanggit dito. Okay. Pero, nandito tayo sa senaryo, hindi katulad ng mortal. Glorified body. Yes, glorified body tayo dyan. Tayo yung anghel na hindi nakikita o anghel na nagpapakita. Di ba, sa Old Testament, may anghel na nagpapakita rin. Di ba? Opo. Ganon din tayo. Pwede tayo magpakita sa kanila, pwede hindi tayo magpakita sa kanila, pero nag-govern, naglalabay sa kanila. Pag hindi sila, halimbawa, ako, example, o ikaw, redeemed people of God ka, part ka ng body of Christ. Part ka ng body of Christ because of redemption, and then nag-overcome ka. Then na-receive mo na ngayon yung glorified body mo. So, hindi ka na yung mortal man. So, pagdating sa millennium, Brother Well, ikaw ay bibigyan ng Diyos ng pamumunuan. At itong pamumunuan mo, bansa to sa mga bansa. Kung ikaw ay, depende sa ganong sipag mo, di ba, Sister Remy, sipag. Magkano pa si Sister Remy dyan? Maaaring 7 bansa o 8 bansa Ang i-handle pa handle sa ang ipapahandle sa kanya. So, ma-word namin si Sister Remy yun. Mamumuno ka sa 10 bansa na kaya mong pamunuan because of your glorified body. At saka nasa power ka, nasa Lord, nasa Kings ka rin eh. So, may kapangyarihan ka dyan. Ibig So, sabihin, pwedeng nagpapakita ka, pwedeng hindi. Katulad sa atin ngayon, may angel sa atin sa Remy, di ba? Hebrews 1:14. May angel din na nasa atin, hindi natin nakikita. Pero nandyan siya nagagabay. Ganon din ang magiging parte natin sa millennium. Gumagabay din tayo. ibig sabihin yung glorified body, hindi na siya
glorified tayo. Hindi na siya sakop ng dimension. Pwede, yung nasasakupan natin, pwede silang hindi sumunod eh. Sa utos ng Diyos na kailangan pumunta sila sa Jerusalem taon-taon para sumamba sa kapistahan. Pag hindi nila ginawa yan, ang tanong, sino yung magpapamusa sa kanila na hindi magpapaulan sa kanila? Or years? Or months? Yun ba yung mga bright? Tayo. Kung sino ka talaga, hindi ka magbibigay sa kanila ng ulan. At Yan na yung judge talaga. Hukom na talaga Yun ang yan. papel natin dyan. Hukom na yan. Kaya doon sa sinasabi nila, sino bang mag-rule doon sa millennium, mga Hudyo? Hindi lang sila. Yung body of Christ, magiging parang inherit tayo. May mga hindi na talaga dyan bilang mga hari nila na nasa mortal. Pero they were under subjection doon sa ating glory. Yan ba yung talagang hukom na, kung ano sabihin mo, speak the Kaya word? Kaya tayo hukom ngayon, tinuturuan tayo ng tamang paghatol. At saka yung paraan kung paano mo, di ba, isaayos yung bawat sambahinan, bawat pamilya yun eh. Kaya pag tayo nakagraduate dito, alam natin ang gagawin natin dito sa millennium. Kaya may dahilan ng Diyos, kung tayo nakagraduate sa hukom, may dahilan ng Diyos, iyakat tayo para dalhin doon. Kasi Para gawing natin hukom. yung gagawin natin. Para gawing hukom. So, ito yung verse ko, Brother Rowell. Sagot ko doon sa paliwanag nila. So, yung body of Christ, pagdating doon, hindi sila mortal as immortal. Immortal body tayo. Hindi sila mortal na mag-multiply pa dyan. O hindi. Yung sinasabi kasi nila, parang mag-multiply pa din. Hindi. So, Pastor, bigyan mo ng ng dinaw naman yung di ba, sheep group na papasok dyan. Bigay mo yung insight natin. Sheep group? Oo. Ano bang verse no? Daniel, Revelation, ano din? 25, ano? Matthew 24. Ay, sorry. Matthew 25. Matthew 25. 20 verse 4. 25 verse. 20 verse Matthew 25. Teka, tama ba yun? 25 yun. Matthew 25 yun pa? Matthew chapter 25, alam ko yun. Matthew 25, 45 ba yun? Oo, Oo. yun. Sige, basahin natin. Brother Well, basahin natin. 25, 45. 25. Okay. Kung magkagayon sila'y sasagutin niya na sasabihin, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi ninyo ginawa sa maliliit na ito at hindi ninyo ginawa sa akin. Tuloy-tuloy mo. At ang mga ito'y nagpaparoon sa walang hanggang kaparusahan. Tatapat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Ayun. Ito ay Daniel 12 yan. judgment. Ito na yung judgment of the nation. Di ba sabi niya sa 45? Yung binasa mo, 45, di ba? Tama ba yun? Dito po, judgment 25, 31 to 45 po dito. Parang hindi ata ito eh. Hindi ata ito. Baka, Pastor, Matthew 24 ata. Di ba tama? Yung paghiwalay Yung ay mag-iwalay. Yes, nga yan. 25? Matthew 25 verse. Ate, verse 40. Ay, hindi. Ito yung, kailan ka namin nakita. Verse 30, 34. Hindi ito. Pero dito. Ayun, tama. Dito. Start tayo ng verse 31. Opo, 31. 25, 31. Datapat magparito ng anak ng tao na sa Ano na? Ang ulagian. lataw na natin ng verse 32. Okay? At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila'y pagbubukod-bukod-bukod niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng mga pastor sa mga tuba at sa mga kambing. Pinagbukod-bukod sila. Yes po. Yung nasa kanan, yung nasa kaliwa, sa harapan ng luklukan ni Kristo. Okay, tuloy. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan. Kanan. Datapat ang Tupa. kaliwa ay ang mga kambing. Yung tupa nasa kanan, pinaghiwalay eh. Yung kambing nasa kaliwa. Okay. Tuloy natin.
Kung magkagayon sasabihin ng hari sa lanas kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyong buhat ng ikatagang sanglibutan. Yun. So yung pinagpala kayo at merong inihanda para sa kanila, ito yung sheep group. Ibig sabihin, pinatawid sila ng Panginoon sa millennium. Specific. Oh, ito. Specific, sino si yung pinagpala niya papasok sa Yun yung mundo? sheep group. Sino si sheep group? Ito yung sinabi sa Isaiah na itinira. For the, Human. for the elect Is saints, it Jew or Gentile? Jew and Hindi lang Gentiles. Jew, hindi lang Jew. May Kasama din ang Gentiles din dyan. Okay. Sa sheep group na yan. Basahin mo, Brother Will, Isaiah chapter 24:6. Isaiah chapter 24 verse 6. Kaya't nilamon ng sumpa ang lupa, at silang nagsisitahan doon ay nangasumpungang salarin. Kaya't ang mga nanananan sa lupa ay nangasunog at nangangailangan ng tao. Nangailan. Nangailan ng tao. Yung nangailang tao, Brother Will, Nangailan. may Hudyo yan. natira. Hindi rin ang Hudyo yan. Kasama rin ang mga hindi. May Okay. hindi yan. Kaya nga, pagbubuklo din yan eh. So yung pagbubuklo din ng Panginoon, na yung ginawa niya na nasa kanan, ay patatawilin niya, may gantimpala para sa kanila. At ito naman, Yan yung blessing. ito naman kaliwa, ito yung goats. Na mga nakasurvive sila, pero hindi naman sila papahintulutan ng Diyos, ni Kristo, na sila'y pumasok sa millennium. Dahil kung babalikan natin, bubuksain sila dito eh. Balikan mo ang Matthew 25. Verse, ano yung huli mong binasa? It's 33. 33? Brother, dito question. Doon sa sheep group, ano ba yan? 34 yung binasa niya. Yung sa sheep group ba, di ba kaya bumaba si Cristo dun sa Armageddon kasi nagalit na siya dun sa Antichrist, dun sa ginagawa niya sa mga foolish virgin. Yes. Di ba yung mga foolish virgin yan, naligtas sila dahil nagpapugot sila ng ulo, pero may mga natira sa kanila. So yung mga natira bang hindi napugutan, Mortal. The foolish virgin. naging sheep ba sila? Hindi. Yung mga nasa Naging bundok. wicked sila. Pag hindi, pag So, sila so ay goat sila dyan, so goat sila dito. goats sila, pwedeng maging parte sila ng goats dito kung makasurvive sila dito. So ano yun, parehong Jew and non-Jew. Hmm. Yung sa goat. May So yung sheep, meron ding sheep Wala na Jew at saka non-Jew Pwede, meron. na nakaligtas sa Yung Armageddon. sheep group kasi, sheep group yan. It's a mix of Jew and Gentiles. May Jew, may Gentiles. Pero dito sa sinasabi natin, may pumasok na foolish virgin, di ba? Ngayon, pagtawid nila dito sa part na ito, pwede yung foolish virgin, pwede yung mag-loss of virgin, yung kanilang virginity. Kasi naging wicked. So, Pero yung mga naging wicked din, mga descent na rin sila. Ano? Mga descent na rin sila na tao. Yung mga wicked. Nakakapasok sila din sa Kulaitan. 45. Dito, yung mga sheep. Blessed lang, blessed Sheep. makaabot. Pero yung goats ka, nakarating din eh. Oo. Kasi doon sa human death, may kasama doon, goat. may goat na kasama doon. Pero sasalain pa yun. Yung mga sheep o brother dito, yan ba yung mga nag-alaga dun sa mga nabigyan dun Yes. sa Nasa verse So, hindi 35. sila malalim sa word. 35. So, binigyan lang ni Cristo ng ano. Sinabi sa Matthew chapter 25, ang dahilan eh. 35. Ang naawa. Di ba sabing ganun? Yan, sheep. Bakit? Sabi ganun, nung ako'y nagkasakit, dinalaw nyo, pinakain nyo, inalagaan. nyo. Verse Sabi nila, 35. Kailan ka namin Kaya ka namin ginawa ng ganyan. Hindi nyo malala. Ang sabi ni Kristo, kung ano man ang ginawa nyo sa kalit-litang kong kapatid, ay ginawa ninyo sa akin. 35, Kaya si 36. Pablo may kasalanan eh. Yung ginawa ang pag-uusig ni Pablo, Binayaran niya, kinulong inusig siya. ni Pablo yung iglesia. Si Kristo yung inusig niya eh. Saka Saka binayaran niya yung yun. mga goat, nag-expect sila na parang hindi sila i-decline ni Cristo. Yes. Akala nila, hindi sila i-deny. Kasama silang papapasukin. Pero ang timano dito, pinatay sila. Nandito sa verse yan, eh. Dito pa yung sa verse na bakit natin. Oo, dyan. Sa Basahin mo, Brother Ruel. So yung mga Verse 30. 34. Hanggang Ano ka na ba? 33? 35. 35. Okay. Matthew 25:35. Sapagkat ako'y nagutom at
Ako'y inyong pinakain, ako'y nauhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Yes, Naging hubad at inyo akong pinaramtan. Ako'y nagkasakit at inyo akong dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayon, sasagutin siya ng mga matuwid na nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin o nauuhaw at pinainom ka? At kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka o hubad o pinaramdam ka? 39. At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? 40. At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid, kahit sa pinakamaliit na ito, ay sa akin ninyo ginawa. 41. Kung magkagayon, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Sapagkat ako'y nagutom at hindi ninyo ako pinakain, ako'y nauhaw at hindi ninyo ako pinainom. Ako'y naging isang taga-ibang bayan at hindi ninyo ako pinatuloy, hubad at hindi ninyo ako pinaramtan, may sakit na nasa bilangguan at hindi ako dinalaw. Kung magkagayong sila na may magsisisagot na magsisisi sa pagsabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom, o nauuhaw, isang tagabang bayan, o hubad, o may sakit, o nasa bilangguan, at hindi ka namin pinaglingkuran. Kung magkagayong sila sasagutin niya, nasasabihin, katotohanan sinasabi ko sa inyo, na yamang hindi ninyo ginawa sa maliliit na ito, ay hindi ninyo ginawa sa akin. At ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan, na dapat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Kaya ang timano dito, sa time nito, pinapasok muna yung mga sheep. Yung goats, pinatay. Ni Kristo. Ang pagpatay ni Kristo, diretso na sila doon sa everlasting punishment. Ibig sabihin, diretso sila ng lake of fire. Yan, dito. Yung sabi dito, di ba? Yung Sabi niya sa dulo, and this shall go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life. Bali, yung ship So yung separation from the sheep and goat, eternal life sa sheep, punishment doon sa goat. Bali pa, yung ship, mabilis ba dumami niya? Mabilis tumami ang sheep doon sa millennium. Kasi bakit? Wala si Satanas dyan eh. Si Satanas nakabound for 1,000 years. Saka lang siya Kaya ang tao sa millennium, mabilis ang repopulation sa regeneration. So marami pagkaharian. 100 years. Saka, bihira yung namamatay sa millennium, 100 years. 100 years ang edad, baby pa yun. Bata pa. Oo, baby pa sabi. Bata pa. Alam mo yung edad ng baby? 100 years? Sanggol pa eh. Kasi 1,000 years eh. Hindi mo lang alam kung nag-baby girl pa yun. Hindi, sabi ng Biblia, ang pinakabata na mamamatay, 100 years. Masagana kasi doon, Pastor. Parang balik ibabalik yung Eden? Oh, yan, balik sa inyo. Kasi i-restore niya eh. 1,000 years ang tao. Ang pagkain nila, masasarap. Baka doon na yung gagamitin ng sasakyan na Bakit 100 lumilipad. years, sabi gano'n, ang mamamatay ang tao doon? Basta parang talaga, no? Parang, Isang question to. Tanong Wala sa nang inyo. kasalanan. Bakit tao mamamatay sa edad ng 100 taon? Una sa kinakain. Babalik yung tree of life, yung mga Pangalawa, wala puno nang kasalanan. na nag-longevity. Road na pa yun eh. Bali Sino makakasagot? Wala. Ako. Okay. Bakit? Ang tanong ko, sa millennium, ang pinakamababang edad na mamamatay, 100 years. Oo, pwede Bakit? pa daw. Bakit? Alam mo rin. 100 years old ang Mamamatay. ang edad ng death nila. Hindi sa Yes. Pinakamababa. Ako try. Ako try. wala na ba? Ibig sabihin, mamamatay, pag sila ay, halimbawa, di ba nasa millennium sila? Pag hindi sila may serpency dyan. Pag hindi nila in-overcome yung serpency na yan, hindi sila nagpasako.
meron silang defiant spirit. Defiant spirit. Ano yung Papatayin sila sa minimum sa edad ng 100 years. Hindi na sila magiging 102. Mayroon na fire sila. Kasi Ano ano, bakit? ako na lang. Kasi ano, lalabas yung mga pagkain o punong kahoy na hindi pa natin nakain, na magbibigay ng longevity of life. At saka yung dahil sa Hindi sin, sila namamatay dahil sa kinakain nila, hindi yun. Kaya sila namamatay, may kasalanan sila. Like Peter. oh, dahil din sa kasalanan, syempre, Dahil sa nare-regenerate. kasalanan, bakit sila namamatay sa edad ng 100? Papatay ni Cristo. Mamatay Kaya na sila. bright kasi mayroon ng fire. Papatay ni Cristo kasi bago magkasala. Ginagaantay po sa akin. Kasi ano, theocracy na eh. Yan. Si Peter, di ba, si Ananias at saka si Sapphira, sinabi lang ni Peter kay Ananias at Sapphira, nagsinungaling ka sa Espiritu Santo. Ngayon, patay ka, ilibig ka na. Ganun yun. Kasi rule of iron yung mga overcomer eh. Maano, bawat salita mangyayari. Seven. Ano? Bakit 100? Sa amin rin yung training na yan. Oo, sa Kasi kay Cristo hindi ka na makakalusot dyan. Di ba ay, Theocracy na. ano ba yun? Rod of fire yung, Rod of fire. yung ano niya, yung leadership. overcomer, yung mga... So pagka nakagawa ka ng pagkakasala, hindi mo ba itatago kay Cristo? Papatay Tama, ka na yan hindi. on the spot. Oh, that's Pero ang tanong, bakit 100 years? Sabi mo pinakabata yung... Oh, yun. Hanggang anong edad ba sila aabot? Basta, pag hindi sila nagpasakop doon sa pamumuno ni Kristo, Patay agad. hindi sila sumusunod sa Theocracy bully ng nga, bride. diba? Kung anong edad na nagtatnan sila ng iniquity, Ay, alam ko na. sila ni Cristo. May nag-ano sa kanila, Hindi ba ang nagagabay. millennium, hindi ba ang millennium ay parang restored Eden? Yun ang sinabi ko. Okay. Dahil sa ano? May clue na kayo, ha? Alam ko na. Ah? Dahil sa anointing ng bride at saka Diyos. Yung Joseph. sa lupa. Bakit 100 years mamamatay sa millennium? Sa isang restored paradise. Sumusunod na kasi sila. Joseph. Natitrain? Yun ang pinaka-baby na edad. Natitrain. Mababang edad. Pinaka... Ito, punta tayo. Di ba si Adan ginawa? Nilikha ng Diyos. Saan ka sa nilikha? Sa Eden. Ibabalik ang paradise of God. Sagutin mo na kasi, kakagat tayo. Kasi ano, iba na ang ano doon, iba na ang... Na, nagkiki. Alam? Wala. Wala nang... Wala nang... Dahil nagkakita sa yung ano din. Wala nang... Hindi, paano nga sila magiging immortal? Wala nang kanto. Hindi na tayo doon. Hindi na. Wala na si Satan. Iba na yung ano. Wala na si Satan. Pasiligi. May bomb na tayo doon. Alam ko na. Hindi na Nakakulong si Satan. Alam, ba't 100 years? Nakakulong si Satan 1,000 years. Nakakulong daw siya. 1,000 years. Sirit na. Di, ako. Mas basta. Ano kasi... Bilisan mo na kasi. Si nanay na. Uwi na tayo eh. Oo. Pagod to, pamitin to, pamitin. 100 years. Kasi yun nakasulat sa Isaiah 66, 17 and 20. Makasulat eh. Yun ang nakasulat. Sinabi yun. Sulat pala eh. Kaya bakit 100 years? Yun ang sugat ng Diyos sa tao sa sa millennium, sa restoration of Eden. Pabitin. So yun ang nakasulat eh. Ah, sige. Ang sagot natin, susunod na niya. Patay na Hachi. I-search namin. O sige, Hindi, sagutin ko na. Ang ibig sabihin, kaya 100 years sa millennium ang mamamatay. Si Adan ang nilikha ng Diyos sa umpisa at siya'y nagkasala ilang taon. 990. 999. 100 naman tayo. 130. 100? Hindi. Sumobra ka, Pastor. 180. Mula nung siya inilalang at nilagay sa Eastward of Eden, at doon siya nagkasala, ilang taon si Adan? 139. Ilan? 100. 20. Bakit 100? Kasi nang isinilang si Seth. 130. Ilang taon si Adan? 130. 130. So, ibig sabihin, nang isinilang si Seth,
na si Abel. Sorry, tama si Seth. Before sin. Kapalit ni Abel. Ibig sabihin, ang edad ni Abel nung siya'y namatay, na pinatay ni Cain, ang edad niya is 30 years old. Nag-isibilang si Seth. In other words, 100 years old si Adan. Pumasok ng kasalanan. O, tama, pumasok ng kasalanan. Agree ako, Siya ay agree. nagkaroon ng kamatayan. Agree. So, ibig sabihin, yung ship day magkakasala, 100 years old pa. Kaya yung sa milenyo, Papagutin ang mo yung sa milenyo, sila ay nagkakasala ng maaga, pero preserve pa sila ng Diyos. Pero pagdating na 100, at nagkakasala pa. Tama yung pastor. Kasi Tsugi. Hindi naman nalilimit eh. Nalagay sila. Kasi, Patay. kasi andun ang bride. Ako Nakadisil. baga, kailangan Nakadisil. nila hangganan. Nakadisil. Ready? Okay. Dapat ikaw mag-closing prayer. Dapat siya lang mag-closing. Sige. Hindi ko na ano yung tinanggol. Closing ka na. Hindi ka na dapat report eh. Closing mo na. Oo. Sige, Ready para lahat tayo may lahat. Okay. Kahit konti. Closing prayer.